Good day everyone! I'm Maria Luisa Warcega at ang aking topic ay resilience in young children. So bago tayo mag-proceed sa topic, ano nga ba ang resilience? Anyone? Ang resilience ay ang kakayahang bumangon at pagpatuloy sa kabila ng hirap o problema. Now, let's proceed on resilience in young children. Ang resilience ay ang kakayahan ng mga bata na bumangon at magpatuloy kahit sila ay may problema. Ibig sabihin, kahit sila ay malungkot, nahihirapan o nagkakamali, kaya pa rin nilang ayusin ang sarili at subukang muli. Bago tayo mag-proceed, mayroon akong katanungan. Kailan nakikita ang resilience sa mga bata? Everyone? Nakikita ang resilience kapag ang bata ay nahihirapan o nai-stress. Halimbawa, kapag natalo sa laro o nahirapan sa gawain. Natututo silang kontrolin ang kanilang emosyon at humanap ng paraan para lutasin ang problema. Naiintindihan nila na hindi permanent ang problema at kaya nila itong lutasin. Another example ng resilience in young children ay may isang batang 5 years old na pumunta ng mall, dala-dala ang kanyang paboritong laruan. Ngunit sa hindi inaasahan, nawala ito. At nang na-realize nang nawawala ito, umiyak siya at nagalit. Ngunit sa tulong ng kanyang parents, nailabas niya ang kanyang saloobin at tinulungan siyang maghanap ng laruan. Ngunit nang hindi na nahanap ang laruan, ang kanyang naisip na solusyon ay bumili na lang ng bagong laruan. Day by day, naaalala niya pa rin yung nawawala niyang laruan, ngunit nakakapag-adjust siya sa bagong laruan. Kayo, maaari ba kayong magbigay ng another example ng resilience in young children? Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Roma Reyes at ngayon ating tatalakayin ng isang mahalagang paksa sa larangan ng child development. Ayon kay Med, may 7 characteristic ang resilient children. Ang mga katangiang ito ang nagsisilbing tumutulong sa mga bata upang mas epektibong makayanan ang mga stress, pagbabago, at mga hamon sa kanilang kapaligiran. Iilan lang po yan sa mga posibleng kanilang kaharapin. Lalo na kapag nagsisimula na silang mag-aral o kahit pa nga sa hamon sa kanilang buhay. Number 1 na nga po dito ay ang competent o sa Tagalog ay may kakayahan. Ang mga competent na bata ay may kakayahang gawin ang isang task ng maayos at may kahusayan, especially in a situation that may cause stress. Kahit pa sa mga bagong gawain na hindi pamilyar o wala sa comfort zone nila. Ang mga competent child ay nagpapakita ng sense of responsibility in a way na nagvo-volunteer silang gawin yung isang bagay kahit ito ay mahirap. For example po natin, sa loob ng isang classroom, kapag ang bata inutusan ng teacher na magtabi ng mga laruan pagkatapos ng kanilang playtime, kahit matagal, kahit mahirap, o kahit parang nakakaboring sa mga bata yung mga ganitong gawain, sisikapin nila yan. Sisikapin nilang matapos o maiayos sa tamang lagayan. Isama ko na rin po dito yung observation ko din po sa pamangkin ko po na 5 years old. Kaka-5 lang po niya nitong January. Dahil nga din po, nakakasama ko rin po siya paminsan-minsan sa bahay. Bata pa lang po, naturuan po siya ng mag-clean up din po ng mga sariling kalat niya kapag katapos niyang maglaro. For example po, pag sinabi na, "O Dwayne, mag-clean up ka na at maliligo na." Dahil nga po bata, makikita mo pa rin sa kanya na parang mabagal siyang kumilos dahil nga po siguro dahil sa dami ng kinalat niya. Pero in the end po naman, natatapos niya rin po yung ganung bagay. Natatapos niya rin yung inutos sa kanya na itabi yung kalat na nilaro niya. So, number 2 po ay confident o may kumpiyansa sa sarili. Ang mga batang may kumpiyansa sa sarili ay optimistic o may positibong pananaw. Masaya silang humarap sa mga bagong karanasan at handa silang harapin ang mga possible challenges.
At dahil nga may tiwala sila sa sarili nila, mas nagiging handa ang mga bata na malampasan ang mga pagkabigo at problema. Kumbaga hindi sila madaling panghinaan ng loob. Kapag nakakaranas ng pagkatalo o hindi inaasahang resulta sa isang gawain, ang kakayahang hindi sumama ang loob kapag natatalo at ang pagtingin dito bilang isang aral, lesson, upang mas mapaganda sa susunod ang sarili nila ay malinaw na nagpapakita ng confidence. Ang mga individual o bata na may kumpiyansa sa sarili ay naniniwala sa kanilang kakayahan at potensyal, kaya't hindi nila hinahayaang labis na maapektuhan ang kanilang tiwala sa sarili dahil lamang sa nakaranas sila ng pagkabigo. Halimbawa na lang po natin dito, di ba po ngayon madaming nauusong kantang Korean, katulad ng Golden, mga ganyan po, Soda Pop. Katulad din po yung pamangkin ko na 5 years old. Sobrang, ano po siya doon, parang LSS po siya sa kantang yon. Kahit hindi niya alam yung lyrics, alam niya lang yung tono. Nakikisabay siya na kung ano-ano yung sinasabi niya dahil nga po Korean. Hindi yun naging dahilan para hindi niya yun kantahin. Katulad din po sa isang classroom, kapag may singing activity, di ba hindi naman lahat ng bata alam yung kantang ganito, pero makikita mo sila na sumasabay sila sa mga classmate nila at malakas pa rin yung energy nila, nakikikanta-kanta, nakikisayaw-sayaw, kahit na hindi nila alam yung lyrics. Hindi yun nagiging dahilan para hindi sila makikooperate o hindi sila makikanta, makisaya. Ang number 3 naman ay ang connected. Ang resilient na bata na may magandang ugnayan sa mga tao sa kanilang paligid ay mas bukas pagpapahayag ng kanilang damdamin at iniisip. Dahil may tiwala sila sa kanilang mga guro o kahit mga kaklase, tagapag-alaga, nakakaramdam sila ng seguridad at pagiging komportable sa kanilang kapaligiran. Ang ganitong pakiramdam ay tumutulong sa mga bata upang maging tapat sa kanilang nararamdaman, lalo na kapag sila ay nahihirapan o nai-stress. Ang mga positibong relasyon na ito ay nagsisilbing mahalagang support system na nagbibigay emosyonal na tulong at gabay kapag alam ng mga bata na may mga taong handang umunawa o makinig sa kanila. Mas nagiging madali para sa kanila ang mag-open ng mga kanilang hinanakit, mga stress, mga nararamdaman sa mga taong nasa paligid nila. Halimbawa na lang po natin dito yung sa school, kapag ang bata nahihirapang makabuo yan ng puzzle, lalapit yan kay teacher dahil alam niya na si teacher tutulungan siya. Lalapit siya kay teacher para magpatulong na mabuo yung puzzle na yon. Example ko na rin po dito yung last week lang po nag-observe po kami sa isang daycare center. Sa Franza po. Siyempre po, natural po sa bata na kapag unang kita sa'yo ng bata, parang medyo naiilang pa yan. Ako po, meron po akong isang bata na parang siya po yung natutukan ko, siya po yung na-assign sa akin. Una po, parang medyo nahihiya-hiya pa po siya sa akin. Pero nung nakausap ko na po siya nung color time na po nila, sinasabi niya po sa akin na, "Ma'am," sabi niya po sa akin, "nangangawit na yung kamay ko." Pinapahilot niya po sa akin na pag nangangawit po yung kamay niya na sa kaka-color po, pinapahilot niya sa akin yung kamay niya.
Tapos kapag taas kong mahilot, magko-color na po siya uli. Tapos ganun na naman po, ano na naman po sila, magpapahilot na naman po siya sa akin. Tapos meron pa pong isa. Yung araw din po na yun, may isang bata po, 3 years old, wala po siyang bantay. Yung bata po, parang napagod, parang nabusog, ganun. Nag-blow po siya. So, andun po si teacher para alalayan yung batang yon. Hindi po siya umiyak. Siguro po dahil naramdaman niya po na si teacher kaya siyang gabayan at hindi siya pababayaan. Kaya ganun din po yung naging dating ng bata. Na kahit po may naramdaman siya, hindi po naging maayos yung pakiramdam niya. Hindi po siya natakot dahil po alam niya po na andyan po si teacher para gabayan siya at para samahan po siya. So, ayun po. Number 4 po ay have character o may mabuting pag-uugali at prinsipyo. Ang resilient na bata ay may character o may kakayahang gumawa ng tamang desisyon at pagpapakita ng wastong asal kahit pa sa mahihirap o hindi komportableng sitwasyon. Ang mga bata ay nagpapakita ng mabuting asal sa pamamagitan ng paggamit ng maayos na pananalita. Sumusunod sa mga alituntunin sa paaralan at nagpapakita ng paggalang sa kanilang mga kaklase, guro at iba pang taong nasa paligid nila. Ipinapakita rin nila ang kakayahang kontrolin ang kanilang pagkilos, emosyon, lalo na sa mga sitwasyon na may hindi pagkakaunawaan. Ang batang may mabuting asal daw ay nakikitaan ng empathy, compassion, at kindness towards sa kanilang mga kaklase o kanilang kapwa. Ang mga batang marunong umunawa sa damdamin ng iba at handang tumulong ay mas nagiging maayos makisalamuha sa kanilang mga kaklase. Ang ganitong mga pag-uugali ay nakakatulong sa pagbuo ng isang positibo, ligtas, at maayos na class environment. Kung saan ang mga bata ay natututong magtulungan, maging marespeto sa isa't isa, at magpakita ng mga buting asal sa araw-araw na gawain sa paaralan. For example na lang po natin dito. Sa loob po ng isang classroom, kapag ang isang bata po, nakita nila yung katabi nila na nahulugan ng mga colors, magkukusa po siya na tulungan yung katabi niya na mamulot para mapadali po yung gawain ng bata na yon. Isama ko na rin po dito yung sana observe ko rin po sa pransa. Yung batang babae po na napunta po sa akin na hinihilot ko po yung kamay. May katabi rin po siyang umiiyak. Hinahanap po yung nanay niya. Hinahanap po yung nanay. Ano na po nun snack time na po. Yung bata po na napunta sa akin, madami po siyang baon. Pero may mga chichirya, may mga tinapay, meron din po siyang Chucky, marami po siyang baon. Yung batang umiiyak po, nung recess na po nila, binigyan niya po yung katabi niya na sabi niya po sa katabi niya na umiiyak, huwag ka nang umiyak, bibigyan na lang kita ng pagkain. Naisip niya po na bigyan na lang ng pagkain yung katabi niyang umiiyak para daw hindi na daw umiyak. Baka daw po kasi sabi ko, bakit bibigyan mo siya ng pagkain? Baka daw po kasi nagugutom na daw po yung bata, kaya daw po umiiyak. So, ayun po. So,
Number 5 po, contributes in promoting resilience. Ang mga resilient na bata daw ay hindi lamang nakatuon sa sarili nilang pagkatuto, kundi aktibo rin silang makibahagi sa kapakanan at pag-unlad ng kanilang mga kaklase. Aktibo din ang mga bata na gawin ang mga activity o task sa loob ng paaralan at handa din silang tumulong kapag may mga batang nahihirapan. Sa pamamagitan ng mga mabuting salita at kilos, nahihikayat nila ang ibang mga bata na subukang gawin uli ang isang bagay kahit pa sila ay nahihirapan. Nakakatulong ito sa pagbuo ng tiwala sa sarili ng isang bata at sa pakiramdam na sila ay bilong sa isang grupo o sa isang loob ng klase. For example po natin, sa isang activity, yung isang classmate niya, nakita niya na parang siya na lang yung natitirang mag-color. Pinapalakas ng isang bata yung kaklase niya na kaya mo yung tapusin kahit na pinapalakas niya po yung loob niya na kaya mo yung gawin, kaya mo yung tapusin. Ganyan din po yung nakita kong sa inanuhan po namin, sa pinag-observeran po namin na sa Fransa. Yung meron po talaga kasing isang bata doon na parang hindi po siya talaga nagdo-drawing po kapag hindi po yung mismong nanay niya yung pumapasok sa loob ng classroom para sabihin sa kanya na mag-color siya. Kahit po yung mismong teacher, ganoon din po yung sinasabi sa amin na nagsusulat lang daw po yung bata o nagko-color daw lang po yung bata kapag nakita daw po na yung nanay niya sa labas o kapag yung mismong nanay niya po yung nagsabi na mag-drawing yung batang yun. Yung mga katabi po ng bata na yun na pinapalakas po yung loob ng bata na kaya mo yan, tignan mo kami, sabi pa nga po nila. Tignan mo kami, naka-color na kami ng elephant, naka-color na kami ng ganito. Tapos tinuturuan pa po nilang makapili po yung bata ng color. Sa ganung paraan po, parang naaano naman po yung bata, nalilibang po siya na sa mga pag-cheer po ng mga nasa paligid niya. Kaya, ayun din po, natapos niya rin po yung pagkukulay niya. Pero nung mga bandang dulo na rin po, nanay niya na rin po yung nagsabi na mag-color yung bata. Ayun po, number 6 po ay are able to cope. Ang batang resilient ay may kakayahang kontrolin ang kanyang emosyon sa oras ng kahirapan ay nagpapakita ng mataas na antas ng emotional regulation. Sa halip na magpadala sila sa galit, takot, pag-iyak o pagtatantrums, nagagawa niyang manatiling kalmado at mag-isip ng angkop na paraan upang harapin ang isang sitwasyon. Bukod pa dito, ang mga resilient na bata ay may malinaw na pag-unawa kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila ay nakakaranas ng stress. Alam nila kung saan sila dapat humingi ng tulong at kung kanino sila maaaring lumapit. Kung sa kanilang guro man, magulang, o iba pang taong kanilang pinagkakatiwalaan. Ang kakayahang ito ay nagpapakita ng may awareness sila. Halimbawa na lang po natin dito yung pamangkin ko po na 5 years old. Last week lang po siya nangyari. Pag uwi ko po galing school, inaya niya po akong bumili ng merienda sa kanto. So yung bahay po kasi nila sa Bantog, malayo po yung bilihan. Kumbaga, sa kanto pa po, tatawid pa. Tapos ang daan po doon, rough road. Nung papunta pa lang po kami sa may
tindahan. Hawak-hawak ko po siya. Pero nung pauwi na po kami, dahil na may mga hawak na po kaming pagkain, hindi ko na po siya nahawakan. So, nung malapit na po kami sa bahay nila, nadapa siya. Nung nadapa siya, talaga pong nasubsob, nauna yung dibdib. Nakita ko, nung pagkadapa niya, sabi niya, aray ko, sobrang sakit. Gumanon po siya. Talagang nakita ko po na nasaktan siya. Tapos ako din, syempre ako po yung kasama. At tas bata pa po, ganun nangyari. Nataranta po ako. Syempre po, natural po na reaksyon na nataranta po ako ganyan. Na inano ko po siya, tinayo ko po siya agad. Na natataranta po ako na sabi ko po, ano yung masakit? Nasaan ka nasaktan? Ano yung nangyari sa'yo? Dahil nga po, nakita ko po na ganun po yung reaction niya, na nakahawak po siya sa tiyan niya, na sabi niya po sa akin, sobrang sakit. Ganun po. Siguro po, nakita po ng bata na parang natataranta ako. Bigla pong tumayo. Nakaupo po siya nung kinakausap ko siya. Bigla siyang tumayo. Ang sabi niya sa akin, hindi, kaya ko to, okay lang. So ako po, sabi ko, naano po ako na, nakita ko po siya na parang sakit na sakit. Pero nung parang nakita niya po akong natataranta, ganun po yung naging reaction niya. Sabi ko, buhatin na lang garod kita. Hindi, okay na, kaya ko na to. Sabi po niya sa akin. Pinilit ko po na buhatin ko yung bata. Nagpabuhat naman po sa akin. Tapos po, nung pag-uwi po namin sa bahay nila, sinabi ko na po sa lola lang po kasing kasama. Sinabi ko na po sa lola. Tapos, doon na po umiyak yung bata. Doon na po nagsabi na nasaktan nga po, tinuro po yung masakit. Ayun po, na wag daw lagyan ng alcohol. Yun po. Ayun po, na pinapakita po doon na may mga bata po talaga na kaya po nilang harapin yung mga ganong sitwasyon. So, ayun po. So, ang last po natin ay ang in control. Ang in control naman po ay isang mahalagang katangian ng mga resilient na bata. Ibig sabihin po nito, nagagawa nilang makontrol yung sarili nilang damdamin kahit nasa gitna po sila ng matinding emosyon o mahirap na sitwasyon. Hindi po sila yung agad-agad na gire-react ng negatibo, marunong po silang huminto at magpakalma ng sarili nila. At marunong din po silang mag-isip muna bago po kumilos. Ang mga resilient din daw po ng mga bata ay nagsasanay ng emotional regulation. Kapag sila ay nakakaranas ng hindi ka nais-nais na pangyayari tulad ng pagkabigo, frustration, o conflict sa kapwa nila, gumagamit sila ng mga iba't ibang pamamaraan upang mapakalma po yung kanilang mga sarili. Gaya po ng paghinto muna, paghinga ng malalim, o paglayo po sa isang sitwasyon at libangin ang kanilang sarili sa ibang bagay. For example na lang po natin dito, kapag yung isang bata po may gusto siyang laruin, pero nilalaro pa po ng kaklase niya. Kapag nilalaro pa po ng kaklase niya, parang hindi siya nagtatantrums, hindi siya umiiyak, para lang po makuha yung isang bagay na ginagamit pa ng kaklase niya. Kumbaga parang inaano niya na lang po yung sarili niya sa ibang bagay o ibang laruan. Yun na lang po yung tinutuunan niya ng pansin. Example ko na lang po dito yung mga batang hindi nakukuha yung mga gusto. Yung pamangkin ko po kasi, dahil nga hindi naman din po kami ganun kayaman, naturuan po yung pamangkin ko na kapag walang pera, next time na lang, alam niya po na hindi po siya nagpupumilit. Lalo na po kapag sinasama siya sa palengke, kapag sinabi ng mami niya na, Dwayne, wala pa tayong pera. Next time na lang kapag nagkapera tayo. Nakakausap naman po siya ng ganun. Kasi pag nagkakapera naman po,
hindi naman din po siya hinahayaan na hindi mabilan. So, one time po, um, nagpunta po sila ng palengke, kasama din po ako. Gusto po ng bata magpabili ng parot, yung ibon po na nagsasalita. Dahil nga po nakikitira lang sila sa lola ninang niya. Sabi po ng lola niya na, magpaalam ka muna kay lola ninang kung pwede kang bumili ng parot, kung pwede kang mag-alaga. Ngayon po, tinawagan po nila sa cellphone yung lola ninang po, yung may-ari ng bahay. Nagpaalam po yung bata. Sabi niya po, Lola Ninang, pwede po ba akong bumili ng parot? Wala po kasi akong pet. Wala na daw yung, yung bibi niya na katay na daw po. Sabi niya. Hindi po pumayag yung Lola Ninang o yung may-ari po ng bahay. Kasi daw po, ang sabi naman, pinaliwanag naman po ng Lola Ninang niya na, hindi mo maaalagaan yan, hindi mo mapapakain. So, yung bata po, nag-aano pa po siya, nagdadahilan siya na, papakainin ko ng kanin namin, ng kanin natin, sabi niya pong gano'n. Wala kang pag-aanuhan, sabi ng lola ninang niya. Wala kang kukulungan, walang kulungan. Hindi mo maaalagaan yan, paglalaruan mo lang, ganito, ganyan. Hindi po pinayagan na bumili ng parot yung bata. Kung napaliwanag naman po sa kanya ng maayos, hindi naman po siya nagwala para lang makuha yung bagay na yun. Although malungkot po siya, makikita mo po sa bata na nalungkot dahil nga po hindi nakuha yung gusto, pero hindi po siya yung to the point na magwawala sa palengke, magtatantrums para lang po makuha yung isang bagay na naipaliwanag naman po kung bakit hindi pwede. So, ayun lang po. Thank you po. Hi everyone, I'm Hannah Lay Viniegas. Ang topic ko naman ngayon ay tungkol sa kung paano natin tuturuan ang mga bata na maging resilient. Ibig sabihin, kahit na mahirapan sila or magkamali man sila, ay hindi dapat sila basta-basta susuko. And here are simple ways para magabayan natin sila. So the first one is support children but try not to solve every minor problem or disappointment they have. So dito, kailangan nating maturuan ang mga bata na maging independent. Kapag kasi lagi nating inaagaw yung mga ibang gawain na dapat sila ang gagawa, ay hindi sila matututong dumiskarte ng sarili nila sa mga minor problems. And dapat hayaan natin sila sumubok muna on their own. So, ang example dito, minsan, hirap na hirap ang pinsan ko na i-zip yung jacket niya. And gustong-gusto ko na tulungan siya para mas mabilis. Pero nag-wait lang ako and chinicheer ko siya na kaya niya yung gawin. And hanggang sa nagawa niya rin i-zip yung jacket niya. Nagawa niyang mag-isa dahil sa patience niya. Instead na iasa niya yun sa iba, is pinatunayan niya sa sarili niya na kaya niyang gawin yon ng mag-isa. And sabi ko nga kanina na ang goal natin dito is confidence. Na kapag kinagagawa nila ang mga maliliit na bagay, mas naniniwala sila sa sarili nila na kaya nilang harapin yung mga challenges and kaya nilang gawin yon ng mag-isa lang sila. Pangalawa, help children to identify and manage strong emotions. So dito naman, is mahalaga na maturuan natin silang magkaroon ng self-control. It's help them na ma-identify kung ano ba ang nararamdaman nila and turuan din sila ng mga way kung paano sila kakalma kapag naiinis sila or nagagalit sila. Ganyan. For example, yung pinsan ko, napansin kong naiinis siya pagka-uwi niya galing school. Tinanong ko siya kung bakit siya naiinis and sinabi naman niya na ayaw daw magpahiram ng crayons yung classmate niya. And after niya magkwento, tinuruan ko siyang huminga ng malalim para kumalma siya. And dito na-develop yung kanyang self-control na imbes na magtantrum siya dahil sa nangyaring yun, is natutunan niyang pakalmahin yung sarili niya. And dito,
naturuan natin sila na it's okay na ma-feel yung mga ganong nararamdaman nila. Pero dapat alam din nila kung paano iyon i-handle. Na hindi sila makakasakit ng iba or magtatantrums ng matagal. Pangatlo, encourage and praise children to have another try when things do not work out the first time they try something. So dito, i-encourage na and i-praise natin yung mga bata dahil sumubok sila sa isang bagay. Kahit anuman yung mga maging result, nanalo man sila or natalo. This teaches them na ang determination at pag-try ng best ang pinaka-important. And bukod doon, importante na maituro ng teachers na ang pagkatalo is not important. And ang importante talaga dito is hindi sila sumuko and ipinagpatuloy lang nila kung ano yung best nila. For example, nung bata ako, sumali ako sa poster making contest sa school and hindi ako nanalo. And dahil doon, umiyak ako, syempre, dahil first time ko sumali sa ganoong contest. Pero sabi ng parents ko na okay naman yung nagawa ko and ang mahalaga is sumali ako and nagkaroon din ako ng experience. And dahil doon, natutunan ko na ayos lang ang pagkatalo. And ang pinaka-importante dito is ginawa natin yung best natin. Pinakita natin sa kanila na ang failure is part of learning. Hindi nakakahiya ang matalo, basta ginawa mo ang best mo. And pang-apat, make it a habit to recognize and acknowledge when things are going well. So, dapat maging habit din natin na magbigay ng positive response kapag maganda ang behavior na pinapakita ng bata. Kapag nararamdaman nila na appreciated ang pagtulong or pagsunod nila, mas gaganaan silang ulitin yung mabuting ginagawa nila na yon. For example, yung kapatid ko is isang makulit at minsan ay hindi sumusunod sa mga sinasabi. Pero isang araw, nakita ko siyang tumulong, maglinis ng gamit sa bahay. Pinuri ko talaga yung ginawa niya nung araw na yon. And simula nun, kusa na talaga siyang tumutulong kasi nararamdaman din niyang nakaka-proud and na-appreciate namin yung tumutulong na siya sa amin dito sa bahay. Minsan kasi, puro mali lang ang napapansin natin. So, dapat pati yung maliliit na tamang ginagawa nila is pinupuri natin para mas ganahan din silang maging mabait. Panglima, help to develop problem-solving skills in an age-appropriate way. Dito, hayaan natin ng mga bata na matuto sa sarili nilang exploration. Like kapag may nasira or nagkamali man sa kanila, i-guide natin sila na humanap ng solution imbes na mag-react tayo agad ng negative. For example, yung pinsan ko ay naglalaro ng mga Lego and aksidente niyang naibagsak yung mga nagawa niya kaya nasira lahat. And akala ko nun is iiyak siya pero hindi. Tiningnan niya lang yung mga Lego sa sahig and isa-isa niyang binuulit yung mga iyon. And dito sa ginawa niya is napapractice yung kanyang problem solving skills. Natututunan niyang i-fix yung mga bagay na nasira instead na magalit siya. Dito tinuturuan natin silang maging thinkers. Imbes na umiyak sa problema nila, tinuturuan natin silang mag-isip ng ano nga ba yung pwede nating gawin. Ganun. And pang-anim, avoid being overly protected. Allow children to explore in a safe environment. Dito huwag tayong masyadong overprotective sa kanila. Iwasan din natin na lagi silang binibaby dahil doon nasasanay sila na tayo ay lagi nasa tabi nila. Dapat kapag kasi hinayaan natin silang bumangon mag-isa kapag sila ay nadapa, nagiging mas brave and strong sila sa mga challenges na kinakaharap nila. For example, yung pinsan ko is tumakbo and bigla siya nadapa. Nung time na yon is hindi ako lumapit sa kanya para tulungan. At ang ginawa ko lang ay tiningnan ko lang siya kung ano ang gagawin niya. Nung na-realize niya naman na okay siya, tumayo siya mag-isa and naglaro ulit. And dito natutunan niya na kaya niyang bumangon ng mag-isa kapag siya ay nadapa.
So dito, we need to let them experience small risks. Kapag lagi nating binabantayan yung bawat galaw nila, baka maging matatakutin sila sa paligid nila. And lastly, build the child's self-compassion. Turuan natin ng mga bata na huwag masyadong i-pressure ang sarili nila kapag nagkamali sila. Self-compassion means being kind to yourself. Dapat na maintindihan nila na part ng pag-aaral ang magkamali at okay lang na hindi pa nila alam lahat ng nasa paligid nila. For example, tinulungan ko kasi yung kapatid ko sa schoolworks niya. And nainis siya na kasi nagmali-mali yung mga nagagawa niya. Kaya naman sinabihan ko siya na okay lang na mali yung ibang nagagawa niya dahil siya ay nag-aaral pa lang naman. Dito, natututo siyang maging patient and hindi na siya masyadong nagagalit sa sarili niya kapag siya ay nagkamali. And naintindihan niya na din na ang pagkakamali is normal part lang din siya ng pag-aaral. And dito, tinuturuan natin silang magkaroon ng growth mindset. Yung hindi sila galit sa sarili nila kapag may hindi sila makuha agad. Building resilience is not about being perfect. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa mga bata ng lakas ng loob na harapin yung mga nasa paligid nila. And yun lang po. Thank you for listening. Good day, everyone. I am Shaira Gabino Tomas, and I am here to discuss about the concept of stress and the 3 types of stress in children. In order for us to fully understand the concept of resilience, mahalaga na maintindihan din natin yung concept ng stress. So when we say stress, hindi lamang siya nararanasan ng mga adults, kundi nararanasan din siya ng mga bata. But children experience and express stress differently. In early childhood, naranasan ng stress if ang bata ay na-overwhelmed, nako-confuse, natatakot o di kaya na may hindi sila komportable, lalong-lalo na when they face new situation or sudden changes in their environment. Dahil nga bata pa lang sila, hindi pa fully develop yung kakayahan nila na maintindihan at ma-explain yung mga nararamdaman nila. And also, ang stress na ipapakita siya through the behavior of children. Like for example, if yung bata ay bigla-bigla na lang umiiyak kahit wala namang dahilan, nagtatantrums o kaya naman nagiging aggressive na sila. And ang stress, it comes from everyday experiences ng bata. Like for example, kapag sila ay papasok na sa school, they meet new people, magkakaroon na sila ng bagong kapatid, o kaya na may namatayan sila ng pet. And it is important to know na hindi lahat ng stress ay nakakasama sa learning and development ng bata. Dahil mayroon ding stress na nakakatulong sa bata na mag-grow, mag-solve ng problem, and ma-build yung resilience ng bata. Pero, tandaan din natin na mayroong stress na nakakasama sa development ng bata. Lalong-lalo na kapag too much na yung nararamdaman nila and kapag walang suporta na galing sa mga adults. Dito na nagsisimula na maapektuhan yung development ng bata. Kaya naman, I will also discuss to you the 3 types of stress. The first type of stress is the positive stress. Kapag sinabi nating positive stress, it is a type of stress na kung saan nakakatulong siya sa learning and development ng bata. And this positive stress is short-term or mild type lang siya ng stress. So meaning, panandalian lang, mabilis lang mawala yung stress na nararamdaman ng bata. And this positive stress help children to focus, try new things, and build confidence, lalong-lalo na kapag merong suporta na nanggagaling sa adults. And usually, this type of stress nangyayari siya kapag ang bata ay nakaka-encounter ng small challenges na appropriate sa age nila. For example, merong bata na kinakabahan dahil first day of school. Pero with the help of the reassurance of teacher, sinasabi ng teacher na huwag siyang kabahan and tinutulungan ni teacher na mag-join pa into different activities. Another example, kapag yung bata ay magpe-perform sa harap ng klase, pero bago siya mag-perform, kinakabahan siya. And after niya naman mag-perform, nawawala na agad yung stress na nararamdaman niya.
So, in this situation, makikita natin na kapag na-accomplish na ng bata yung challenges na kinaharap niya, nawawala na rin agad yung stress na nararamdaman niya. And this positive stress helps student na ma-recognize na kaya nilang ma-accomplish yung difficulties na kinakarap nila, na kung saan unti-unti nang mabibuild yung resilience ng isang bata. The second type of stress is the tolerable stress. When we say tolerable stress, it is much stronger than positive stress. So meaning, there is a chance na magkaroon ng long-term negative effects sa bata, lalong-lalo na kapag ito ay napabayaan. And it usually happens kapag ang bata ay nakaka-encounter ng serious or upsetting event. But, this type of stress can still be managed. So, ibig sabihin, tolerable siya. Lalong-lalo na kapag ang bata ay nakaka-receive ng consistent emotional support na nanggagaling sa adults, like sa parents o kaya naman sa teacher. For example, merong isang bata na namatayan ng pets, pero with the help of the parents, like kino-comfort or ina-explain sa bata kung bakit namatay yung pet niya. Another example, if there is a child na nag-i-struggle emotionally, like there is a sudden changes, like lumipat sila ng bahay. Pero with the help and support of the parents o kaya naman ng teacher, nakakapag-adjust din agad yung bata. So in this situation, nakikita natin na kapag may proper care and reassurance na ibinibigay ng adult, hindi na nagkakaroon ng long-term negative effects sa bata. Pero tandaan din natin na kapag kulang yung suporta na ibinibigay ng adult, it can lead to toxic stress, which is the last type of stress. The last type of stress is the toxic stress. Kapag sinabi nating toxic stress, it is a type of stress na kung saan nakakahadlang na siya sa learning and development ng bata. And it is usually happens kapag ang bata ay nakaka-experience ng severe, frequent, and prolonged stress na walang suporta na nanggagaling sa adults. And this type of stress can hindrance the development of the children, like sa brain development, emotional regulation, learning ability, and most importantly, sa physical health ng bata. For example, nakakaranas ng toxic stress ang bata kapag siya ay araw-araw na nakaka-encounter ng sigawan, away, o kaya naman meron ng violence na nangyayari sa loob ng bahay. Another example, kapag ang bata ay nagsasuffer physically, emotionally, at lalong-lalo na kapag sexual abuse. And nakakaranas ng toxic stress ang bata if the child is neglected. So, ibig sabihin, hindi na ibibigay yung basic needs like yung care, yung attention, and yung affection na dapat ibigay naman ng mga matatanda. So, in this situation, kapag walang intervention o walang support na ibinigay ang parents o kaya naman ng teacher, this can lead to long-term negative effect for children and pwede siyang mag-manifest o mag-continue into adulthood. In summary, kapag sinabi nating stress, it is a natural experiences sa early childhood. Pero depende siya kung anong klase ng stress ang nai-encounter ng bata. Kapag positive stress ang na-encounter ng bata, it can help the learning and development of the children. While sa tolerable stress naman, na ma-manage pa siya kapag mayroong suporta na ibinibigay ang adult. Pero kapag toxic stress ang nararamdaman ng bata, ito na nakaka-apekto sa learning and development ng bata. Kaya naman, dito na papasok yung role ng isang adult sa pag-create ng safe, nurturing, and supportive environment para sa mga bata. Good day everyone, I am Arjun Espero Sapan and I am here to talk about the child-environment relationships and its connection to the stressor for children. Children are very sensitive to their surrounding at malaki ang epekto ng family, school at ng community sa kanilang emotional, mental, social at oral language development. Stress is a part of their day-to-day life and it can sometimes be helpful to children. Bakit nga ba siya nagiging helpful? First, because it teaches children how to adjust to new situation.
Second, it can be their motivation. Pero stress cannot always be positive. Stress ay isa rin negative emotion o isa rin siyang negative factor. Ang stress kapag matagal at sobra ay maaari itong makasama sa mental health at overall development ng isang bata. Now, let's talk about stress in the early childhood environment setting. When we say early childhood environment setting, we have the family, school, and the community. In the family setting, children are aware of what is happening at home. Even if adults try to hide the problem, napapansin nila ang away ng magulang, changes sa family structure, at sa emotional tension na nangyayari sa loob ng kanilang bahay. This situation can cause stress that affect child's sense of security and behavior. Kapag na-compromise ang sense of security ng bata, maaari na itong maapektuhan yung confidence nila with themselves, and kapag lack of confidence, nagkakaroon tayo ng developmental delay across the domains. Now, let's talk about naman sa stress in school setting. Stress may come from academic demands, exam, new routines, social pressure, at teacher interactions. While some stress can be motivation for other student, katulad ng sinasabi ko kanina, it can also help them to adjust or cope up with the sudden changes or progression with the academic demands na kinakaharap nila. Ang tuloy-tuloy na stress ay maaaring magdulot ng poor academic performance. Kapag sobrang taas ng stress level, nagkakaroon tayo ng problema with learning. Dito na nagkakaroon tayo ng poor academic performance, meron na tayong health problem. For example, kapag ang bata biglang nagbago ang kanilang teacher. Yung, for example, yung first and second grading ng bata ay si teacher A, which is naging komportable na sila. Then, lumipat kay teacher B. Si teacher B ay medyo rigid or sasabihin na natin stricto. Ang sudden changes sa kanilang environment, it can cause a lot of stress. First, they can feel fear. They can feel anxiety. And of course, nagkakaroon sila ng lack on confidence, which may result sa kanilang refusal sa pagpasok sa school. And susunod naman na tayo, let's talk about the community. Stress in the community setting. When we say stress in community setting, it is the environmental and social factors such as yung ingay, yung pollution, yung kahirapan, yung violence o yung mga hindi magagandang nangyayari sa kanilang kapaligiran, yung substance abuse, yung mga addicts. It can cause stress for children, especially kung isang bata, lalo na pag formative year, and nakatira sila sa isang lugar na papalibutan ng mga, let's say, delinquents. Nagkakaroon sila ng stress kasi nga, hindi mo alam kung any moment pwede ka nilang tambangan, pwede kang pagtripan. And this kind of stress ay nagli-lead into a long-term effect such as nagkakaroon sila ng problema sa coping skills at saka perception ng bata sa mundo. Parang when you are so exposed to such environment, sa mga bad environment or bad influences sa iyong environment, parang nagbabago yung palagay mo sa mundo or pananaw mo sa mundo. Lagi-lagi na lang siyang kapag ang bata ay pinalaki sa isang safe at saka healthy environment, para nagkakaroon siya ng confidence at saka mas meaningful yung kanyang learning. Pero pag ang bata ay pinalaki mo sa isang negative environment, parang yung perception niya sa mundo ay nagiging negative din. Teacher, let's take in mind that kung ano ang environment na kinalakihan ng bata, kung anong environment kung saan sila natutuno, nire-reflect yun sa kanilang perception sa mundo. Now, let's talk about the two major sources of stress for children. When we say two major sources of stress for children, pumapasok na dito yung immediate environment nila. O yung kung sasabihin natin, i-base natin sa ecological theory, dito na pumapasok yung stress that comes from their microsystem. Ano nga ba yung microsystem sa ecological theory ni Urey? When we say
microsystem, ito yung immediate, ito yung nakapalibot sa bata. Including na dito yung family, yung peer, yung school, yun yung mga yon. Ito, sasabihin ko ng two major sources. First is we have the parental separation. Katulad ng sinabi kanina sa family setting, sensitive ang bata. Nagiging aware sila sa changes in dynamics or family structure or family dynamics sa loob ng bahay nila. What more pa kaya pag naghiwalay yung parents niya? Parental separation can make children feel confused, sad, and insecure, lalo na kapag iniisip nilang sila ang may kasalanan kung bakit naghiwalay ang parent nila or nagkaroon ng gap between the relationship of their parents. A clear communication, reassurance, and consistent support from parents are very important sa stage na to para hindi para masolusyonan or para ma-address yung issue na ito. Dapat nagkakaroon tayo ng constant communication with the child. Let's reassure them na hindi nila kasalanan kung meron mang gantong gulo na nangyari sa kanilang pamilya. Now, let's talk about the second major source of stress for young children, which is yung bullying. Ito na kapag pumasok na sa schooling stage ang bata. When we say bullying, hindi yan mawawala. Even in early childhood setting, it includes teasing, rumors, social exclusion, and physical harm. Hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na, alam niyo ba yung sense na hindi natin siya bate, hindi natin siya kakalaruin. Like that. Those simple remarks can leave a mark or scars sa emotional development ng bata. And these scars can lead to a much more long-term problem. Nagkakaroon sila ng lack of confidence. We all know kapag walang confidence ang bata ay nahihirapan sila mag-cope up sa progressive learning demands. Kaya it's necessary for us teacher to address this kind of stress issues or mga source ng stresses. Let's have a communication with the parents kapag meron man silang parental separation problem, and let's communicate with the parents of the children who bullies the other children. It is necessary for us na maging sensitive sa nangyayari sa kapaligiran natin as a teacher. Ito na yung sasabihin natin, kailangan ng early intervention, positive guidance, at supportive school environment para maiwasan at matigil ang bullying. Overall, children are like sponges. Katulad nga ng sinasabi na children are very sensitive, children are like sponges, which means ina-absorb nila kung ano man ang nangyayari, kung ano mang meron sa kanilang environment. Dahil hindi pa nila kayang ipahayag ng buong buo yung kanilang nararamdaman, parang yung stress ay kadalasang lumalabas sa kanilang behavior. Kung ano yung nakikita nila ay nagre-reflect sa kanilang behavior. At saka emotion. Understanding and addressing environmental stressor is essential to support healthy child development. Today, pag-usapan naman natin ang isang importanteng topic, lalo na sa mga bata. So, by the way, I'm Mary Grace, and let's talk about how does stress affect children. So, minsan naiisip natin na pang adult lang ang stress. Pero ang totoonan, kahit sa bata ay nakakaranas din nito o ng stress. At kapag sobra na yung stress na naranasan ng mga bata, lalo na kapag paulit-ulit ito, ay tinatawag itong toxic stress. So, ano ba yung toxic stress? So, ang toxic stress ay hindi lang siyang simpleng pagod o lungkot na pwedeng maranasan ng mga bata. Itong stress na to ay matagal. Matagal na nangyari, paulit-ulit, at walang sapat na suporta mula sa mga adults o nakakatanda. At kapag nangyari ito, malaki ang naapektuhan sa developmental ng mga bata, sa kanilang physical, emotional, social, at kanilang cognitive development. So, number 1 is stress affects on children's physical development. Unahin natin yung physical development. So, kapag stress yung bata, mas madalas na naapektuhan ng kanilang pagtulog at kanilang pagkain. So, alam naman natin na ang tulog ay very important para sa growth, brain development, at immune system ng mga bata. So, kapag kulang yung tulog nila, maaaring humina ang kanilang katawan. Dahil sa toxic stress,
nagbabago rin yung brain chemistry ng mga bata. Kaya mas madali silang magkaroon ng sakit, pero mabagal yung kanilang paggaling. And in the long run, mas mataas yung risk na sila ay magkasakit tulad ng obesity, diabetes, at heart problems. So, isang halimbawa sa stress on physical development is si Sarah. So, si Sarah ay isa siyang 4 to 5 years old na batang babae na nakatira siya kasama ng kanyang mama at kanyang nakababatang kapatid. So, si Sarah ay wala na siyang tatay. And madalas niyang naririnig yung mga problema ng nanay niya tungkol sa pera, sa renta, at pagkain. And minsan nakikita rin niya yung nanay niya na umiiyak. So, dahil dito, hirap na siyang makatulog. At umuunti na rin yung kanyang pagkain, kumain. Nagkakaroon siya ng nightmares. At bumabalik rin yung pag-ihi niya sa higaan kahit na na-try niya na to dati. So, kaunti na lang yung kinakain niya. And madali siyang magkaroon ng sakit at matagal gumaling. So, 'di ba? Nakikita natin na yung stress sa bahay ay nakakaapekto din sa katawan ng bata. So, isa pang halimbawa nito sa physical development is yung pamangkin ko. So, I have pamangkin na 4 years old. So, sa October pa siya magpa-5. So, si ate, which is yung mama niya, na ate ko, is nag-abroad. So, nung nag-abroad si ate, yung mga first month niya, na wala, lagi niyang hinahanap si ate, na nagigising siya ng madaling araw na umiiyak at nagmamama siya. And, ganun din, nung lagi niyang namimiss, lagi niyang hinahanap kung nasaan si mama niya. And, kapag aalis si nanay, kasi si nanay yung nag-aalaga sa kanya, kasi wala si ate, nasa abroad, si nanay, lagi siyang clingy siya kay nanay, na ayun niyang lumayo. Pag alis si nanay, sunod siya ng sunod. So, yung pag-iyak niya tuwing gabi, na namimiss niya si mama niya, is pwedeng maging stress dun sa may pamangkin ko. So, pangalawa, stress affects on children's emotional development. So, next naman natin yung emotional development. So, hindi lahat ng stress ay masama. Meron tayong tinatawag na positive stress, tulad ng first day of school. Pero kapag sobra at tuloy-tuloy doon nagkakaroon ng problema. Kapag emotional stress, ang bata, napapansin natin na madali silang umiyak, o nagiging iyakin sila, mabilis na mairita, nagiging clingy, at nagkakaroon ng bagong takot. Minsan bumabalik sila sa mga baby behaviors nila tulad ng thumb sucking para maiwasan yung anxiety na meron sila o yung sa stress na meron sila. So, balik naman tayo sa kwento ni Sarah kaganina. So, si Sarah, isa siyang batang playful. Pero, simula nung na-observe niya si nanay niya o yung mama niya na umiiyak dahil sa problema, sa renta at sa pagkain, nag-iba din yung behavior ni Sarah. So, nung nag-iba yung behavior ni Sarah, ngayon, madalas na siyang umiyak. Nagiging iyakin siya kahit na maliit na bagay. Ayaw niyang naiiwan siya sa bahay pag aalis yung nanay niya. At takot na rin siyang mapag-isa. So, dahil sa mga takot na yon, pwede siyang mag-tantrums at bumalik sa thumb sucking para maiwasan yung ganong mga stress. So, kapag nagpatuloy yung ganong ginagawa niya, pwede siyang magkaroon ng anxiety disorder paglaki niya. So, another example ito, kunwari, yung isang bata, iniwan siya ng magulang niya dahil nagtrabaho or nag-abroad. So, pag umalis na yung magulang niya, nagiging iyakin siya, clingy, at madaling ma-stress kahit simpleng changes. Number 3, stress affects on children's emotional development. So, punta naman tayo sa social development. So, kapag yung bata is lagi siyang stress, so, number 3, stress effects on children's social development. So, punta naman tayo sa social development. So, kapag ang bata ay lagi siyang stress,
nahirapan siyang makipag-socialize. May mga bata na nagiging tahimik sila at lumalayo, habang yung iba naman ay nagiging aggressive, kagaya ng mga tantrums and tampo. So si Sarah, 'di ba mahilig siyang maglaro. Pero nung nagkaroon siya ng toxic stress, gusto niya na lang mapag-isa. Ayaw niya nang may lumalapit sa kanya at ayaw din niya sumala sa mga group activity sa classroom. Gusto niya lagi siyang andun sa piling ng kanyang magulang. So, meron pang isang behavior na lumalabas, yung magiging people pleasing. Kapag napapansin na ng bata na pinupuri yung iba, tinatanong niya sa sarili niya na, ako ba, hindi ba ako gumawa ng mabuti? Kaya hindi siya pinupuri o pinipraise ng kanyang teacher. Kaya yung batang merong ganong stress, natatakot siya na gumawa ng mali. Kaya tinatanong niya na, did I do good? Sabi niya, takot siyang magkamali kasi feeling niya na baka iwan siya tulad ng takot niya sa bahay. So, another example nito, kunyari, yung isang bata, feeling unsafe siya sa bahay. Either tahimik siya sa group work o sa school o magiging aggressive siya sa playful na inaaway na niya yung mga kalaro niya. Kahit hindi siya inaano o walang dahilan. So, pang-apat, stress affects on children's cognitive development. So, lastly, pag-usapan naman natin yung cognitive development. So, yung utak ng bata ay mabilis mag-develop, lalo na sa early years. Kapag palaging exposed sa stress, nahirapan silang mag-focus o mag-isip at matuto. So, balik tayo kay Sarah. So, diba, naging papansin si Sarah sa teacher niya. Hirap na rin siyang mag-focus. Hindi siya consistent sa pagkatuto. Nahirapan siyang magsulat at mag-recall. So, kapag hindi na-address yung stress, maaari siyang magpatuloy o lumaki at magiging dahilan para sa learning difficulties hanggang sa mas tumaas na yung grade niya, mapunta na siya sa grade 1. So, isa pang example nito ay yung may batang lagi nakakarinig ng sigawan sa bahay. So, pag laging sigawan yung naririnig niya, pwede siyang ma-distract and hindi ma-lessen yung kanyang attention, lalo na sa mga instruction sa school. So, lahat ng developmental domains, gaya ng physical, emotional, social, at cognitive, ay magkakaugnay. So, kapag may problema sa isa, nadadamay lahat, pati yung iba. Pero tandaan natin, hindi lahat ng stress ay masama. Ang tamang level ng stress, kasama ang support ng parents at teacher, ay nakakatulong sa pag-cope at pag-solve ng problems. Kaya bilang future teacher or parents, caregivers, mahalaga na mapansinin natin yung signs na stress na pala yung bata. Bigyan natin sila ng safe, loving, at supportive environment. And yeah, let's talk about stages stress response. Ano nga bang stages stress response? This refers how the body and brain react when the person or child perceive a treat or stressful situation. In 1920s kasi, Walter Bradford Cannon, in-introduce niya ang concept ng stress response, which is fight or flight. Explaining kung paano ang tao or people na mag-confront sa danger or kung paano matatakasan ito. Especially sa mga bata. Later on, ay in-expand ni David Barlow itong idea by including the other response, which is freeze response, also known as tonic movability. This true response, which is now widely nang ginagamit to understand the stress and human behavior. Ang stress response ay kontrolado ng amygdala, which is one of the part of our brain na responsable sa emotional behavior at motivation ng tao or mga bata. Na-activate ito kapag may stressful na situation para malabas ang survival system ng katawan. Naglalabas ito ng stress hormones tulad ng adrenaline, cortisol, at iba pa na nagiging sanhi na mabilis na pagtibok ng puso or pagpapawis ng tao o di kaya paninigas ng mga muscle at marami pang iba. Ayon sa General Adaptation Syndrome or also known or mas kilalang GAS,
ni Hans Selye, may tatlong stages ang stress response. Una, ang alarm stage. Ito ang nagiging unang react ng katawan sa stress. Dito nangyayari ang fight, flight, at freeze response, which is tatakilin natin mamaya. Pangalawa is resistant stages. In this stage kasi sinusubukan ng katawan na mag-adjust. Sinusubukan ng katawan natin na mag-adjust at makayanan ang stress. Ang pangatlo is exhaustion stage. Kapag matagal ang stress at hindi na ma-manage na maayos, ang katawan natin ay napapagod at tumihina na maaaring mag-cause ng sakit at emotional problem. Kung pag-uusapan natin kasi ang stress stages ng mga bata, maaaring makita ito sa mga kilos tulad ng pagiging agresibo ng mga bata, pagsigaw, pag-iyak, at paglayo sa iba, at gusto nila yung mga tahimik na lugar. Iba-iba ang reaction ng mga bawat batas at lahat ng ito ay natural na response ng katawan sa stress. Ano nga ba ang fight, flight, and freeze response? Unang itatakal ko ay ang fight response. One of the stress response na katulad ng alarm stage sa general adaptation ni Hans Selye, nangyayari ito kapag ang isang bata ay nakakaramdam ng banta o matinding stress sa kanyang katawan. Kaya ang katawan ay naglalabas ng stress hormones tulad ng adrenaline at cortisol. These hormones kasi give the extra energy which is push the child to confront the threat. Dahil dito naglalabas ang bata ng matinding tensyon. Kung aabot sa pagiging physical aggressive niya or sa aggressive behaviors niya, maaaring maging physical or verbal abuse. I have a real example about this response which is fight stress response na mismong naranasan ko when I was young. Kasi nung bata ako, siyempre nagdaan ako sa pambubuli or ako yung binubuli, which is verbal bullying. Sinasabihan ako ng kung ano-ano, na kesyo pangit daw ako, na kesyo bagsot daw ako. So, in that moment kasi, lumalabas palagi yung pagiging physical aggressive ko, which is nakakasuntok na ako para maging action o reaction para sa stress kong nararanasan. And the second stress response is flight response. One of this stress response kung saan ang isang bata ay umiiwas o tumatakas mula sa stress or threatening situation. For example na lang yung nararanasan ko kapag may klase tayo. May mga moment kasi na pag nararamdaman ko na magtatawag na yung professor ng magre-recitation, pakunyari ako yung ihi para hindi ako matawag. So doon natatakasan ko yung stress public speaking. Ang flight response ay natural na stress reaction ng mga bata or mga tayo. Kung saan ay mas pinipili niyang umiwas o tumakas sa isang stressful situation. Katulad nga na sinabi ko kanina, ako lumalabas para matakasan ko yung stress na yon sa public speaking. Pero bagamat natural ito bilang isang survival response, mahalagang gabayan pa rin natin ang mga bata upang sa ganon alam natin o observe pa rin natin sila. So, good day everyone! Today I will be discussing the strategies for helping children cope with stress. So, we have 7 strategies. The first one is promote a positive environment, encourage open communication, practice relaxation techniques, be mindful of the child personality, plan plenty of time for play. Children should be reassured that what happened was not their responsibility. And lastly, foster positive relationships. First is we have promote a positive environment. So a positive environment makes children feel loved, safe, and secure. So as a teacher, kailangan natin mag-create ng positive environment or mag-promote kasi yung environment natin or yung classroom natin is pangalawang tahanan ng mga bata. Kapag naramdaman ng mga bata na
safe sila, na secure sila, na accepted sila, mas gugustuhin nila na pumasok, mas gugustuhin nila na mag-aral at matuto. For example, sa unang araw ng klase is umiiyak yung isang bata. Iyak siya ng iyak, ayaw niyang pumasok, and then tayong mga teacher, syempre ang gagawin natin is lalapitan natin yung student na umiiyak and sasabihin natin na okay lang na matakot, okay lang na umiyak, basta tatandaan mo, nandito si teacher and safe ka dito. So kapag naramdaman na bata na safe siya, a few seconds is ma-realize niya na oo nga, safe ako dito. And then, the next day, pagpasok niya, masigla na siyang papasok, hindi na siya umiiyak. Yun yung promote a positive environment. Kailangan natin mag-create na environment na mafe-feel nila na safe sila. So, next is we have encourage open communication. So, as a teacher of early childhood, hindi pa naman ganun kagaling mag-express yung mga bata ng nararamdaman nila. Kung minsan nga, di ba, yung ibang bata is umiiyak lang. And then, as a teacher, kailangan natin na makinig, kailangan natin makiramdam para ma-feel nila na may nakakaintindi sa kanila. Kasi kapag na-feel nila na may nakakaintindi sa kanila, mas gumagaan yung loob nila. So, ang example ko dito is, meron akong pinagawa sa mga estudyante ko, and then meron akong isang bata na napansin na ayaw gumawa. Nilapitan ko siya, tinanong ko siya kung bakit ayaw niyang gumawa, and ang sagot niya lang sa akin is namimiss niya yung mami niya. And then after that, kinomfort ko siya, pinakinggan ko siya, and then yung bata is unti-unti nang naging kalmado kasi na-feel nila na may pagsasabihan sila. So, third is we have practice relaxation techniques. So, yung mga children is madali silang ma-overwhelm. So, as a teacher, kailangan natin silang turuan ng simple techniques para ma-relax. So, simpleng pag-inhale, exhale, sa simpleng pagbilang ng 1 to 3, matututo yung mga bata na controlling yung emotions nila. Ang example is, nagbi-build ng tower si Josh, and then, nasagi niya bigla. Tapos, miyak siya agad. And as a teacher, lalapitan natin agad siya and sasabihin natin na wag siya agad umiyak, mag-inhale, exhale, and then bilang na 1 to 3, and then sasabihin natin na tutulungan ulit natin siya para mag-build ulit ng blocks. And then, magiging kalmado na siya. So, next is we have be mindful of the child personality. So, hindi naman lahat ng batang ihahandle natin is pare-pareho ng personality. Meron dyan sobrang kulit, sobrang mahiyain, sobrang tahimik, may sensitive, and dahil doon sa iba't iba nilang personality, we have to respect. Kasi kapag pinilit natin sila sa gawain na hindi naman sila masaya, hindi naman sila okay, is magkukos yun ng stress para sa kanila. So, for example, meron akong pinagawa, show and tell, and then yung isang bata is, habang pinapresent niya yung gawa niya, is sobrang saya niya, sobrang sigla niya, while yung isang bata is natatakot, nahihiya, nagtatago sa likod, and as a teacher, lalapitan ko siya and sasabihin ko siya na okay lang na hindi ka muna magsalita at kay teacher mo na lang muna ipakita or sabihin yung gawa mo. And then the next day, mas magiging comfortable na yung bata. So next is plan plenty of time for play. Plays allow children to express their emotions naturally and release stress in a healthy way. So alam naman natin na yung wika ng mga bata is play. So na-express nila yung emotions nila through play, yung saya nila, yung galit nila, yung takot nila, na-express nila yon in a way na naglalaro sila. So for example, after an earthquake drill, pinag-drawing ko sila kung ano yung na-feel nila during that activity. So, may mga batang nag-drawing ng malungkot, may mga batang nag-drawing ng matapang, may batang nag-drawing ng natatakot, at sa way na yon na-express nila yung emotions na meron sila, at sa way din na yon is na-release nila yung stress na nararamdaman nila. Next is we have children should be reassured that what happened was not their fault. So, madalas iniisip ng mga bata na kasalanan nila yung mga nangyayari na hindi naman kontrolado.
So, reassurance nating mga teachers ay nakakatulong upang mawala yung guilt at takot ng mga bata. So, for example, may batang naglalaro, habang naglalaro siya is nasagi niya yung mga libro na nakaayos at sinabi niyang, "Teacher, bad ako." So, as a teacher, sasabihin ko sa kanya na, hindi ka bad, nasagi mo lang yon at pwede naman nating ayusin yon. So, sa paraan na yon is mawawala yung pagsisisi nila sa sarili nila, mawawala yung thought nila na kasalanan nila yung nangyari. Lastly, we have foster positive relationship. Positive relationship with peers and teachers can help children feel supported and valued. So, kapag madami kang kaibigan, kapag mabait yung teacher mo, mas malalas yung stress mo, mas mare-reduce yung stress mo. So, nag-encourage tayo dito ng social interaction, cooperation, and teamwork. So, for example, meron tayong bagong estudyante. So, habang kumakain is, wala pa siyang kasabay kumain. So, sasabihin natin sa mga dati nating estudyante na, pwede nyo bang samahan kumain yung bago nating student para ma-feel niya na belong siya. And then the next day, makikita natin sa mga estudyante natin na kasama na nilang kumain yung mag-isa dati na kumakain lang. So, magkakaroon na sila ng positive relationship. Magiging magkaibigan na sila, magiging okay na yung samahan nila. And that's all the 7 strategies for helping children cope with stress. First is promote a positive environment, encourage open communication, practice relaxation techniques, be mindful of the child personality, plan plenty of time for play. Children should be reassured that what happened was not their responsibility, and lastly, foster positive relationship.